Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, nagbigay po ng mga grounds ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Kung bakit ayaw po niyang umattend sa nakatakdang confirmation hearing po niya Diyan po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands mga kabida. Simula ngayong February 23 hanggang 27, 2026 At isa po sa mga rason, alright? Ayaw ho niyang kilalanin po ito pong jurisdiction po mga kabida ng International Criminal Court sa kanya mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong official statement po ng dating Pangulo at ito po ay inilabas kagabi po mga kabida. Okay? I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my lawyer or counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecutor's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. So dito pa lang sa first two paragraph po mga kabida, malinaw po na ayaw ho niyang sundan at umattend dito ho sa confirmation hearing. Okay? Ma-courtroom man o sa loob ng courtroom or sa labas po or doon sa kanyang selda, sa pamamagitan po ng paggamit ho ng mga communication devices, computer, cellphone, okay, para lang po panoorin yung kanya hong confirmation hearing po, mga kabida, po. Ito yung mga grounds po, mga kabida. My reasons are as follows. Ayan, ito. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of my national sovereignty. So, hindi po niya kinikilala po yung jurisdiction po ng ICC sa kanya, mga kabida, dahil yung kanya hong pagpunta doon po sa The Hague, Netherlands, ay sa pilitan po yon, At malinaw daw na labag doon ho sa saligang batas po ng Pilipinas, mga kabida, at of course, sa national sovereignty. Kasi alam naman po natin na umalis na po tayo sa International Criminal Court, okay, nung 2019, at malinaw po na wala na hong jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, mga kabida, at unang-una, ang Pilipinas po ay isang sovereign country. Meron pong sariling gobyerno, mga kabida, dapat re-respetuhin yun, sana, ng International Criminal Court, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by the political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish to this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and my soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation.
Kaninyo ako magpabiling sulugon. Rodrigo Roa Duterte, the ICC Detention Center, The Hague, the Netherlands, dated this 17th day of February 2026. So, malinaw po mga kabida, ano? Ayaw ho niyang umattend dito ho sa confirmation hearing po, ano? Na nakatakda sana o nakatakda ngayong February 23 hanggang 27 po, ano? 2026 mga kabida. Malinaw po doon ho sa dalawang pinakamabigat po, ano, na rason. Una, ayaw ho niyang kilalanin po ito hong jurisdiction po ng International Criminal Court dahil unang-una po, ang Pilipinas ay umalis na po sa ICC bilang miyembro, ano, mga kabida, noong 2019. At tsaka pa po sila nag-conduct po ng kanilang official investigation. Alright? 2 years after, noong 2021. So kung titingnan po natin mga kabida, talagang wala na po silang jurisdiction sana, ano? Mga kabida, ano po. So balit iginiit po ng ICC na meron po silang jurisdiction dahil ang kanilang iniimbestigahan daw, mga kabida, yung panahon kung saan miyembro pa po itong Pilipinas po, ano, sa International Criminal Court, ano. Pero malinaw po doon ho sa panuntunan po, ano, ng ICC po, mga kabida. Okay? Na pag once umalis ka bilang miyembro po ng ICC, ano, totally wala ka ng jurisdiction. Kahit nasasabihin po na ang iniimbestigahan po is about way back nung miyembro pa po itong Pilipinas ng ICC po, ano, mga kabida. Yun kasi yung iginigiit po ng kampo po ni Digong, ano, mga kabida. Una, yun yung kini-question po nila doon ho sa pre-trial chamber. Alright? Subalit ni-reject po yun. Okay? Kaya umapila po ito, mga kabida, sa appeals chamber ngayon. Wala pa pong sagot at decision po itong appeals chamber. At siguro, parte po yun, mga kabida, sa confirmation hearing po. At yun yung aabangan po natin po, ano, mga kabida. Okay? Ang dami hong mga eksperto po na nagsabi na wala na pong jurisdiction po itong ICC, mga kabida, ano po. Okay? Okay lang sana daw kung ang kanilang ginawang investigasyon ay prior doon ho sa paglabas natin, ano, bilang miyembro po ng International Criminal Court. Kaso, yung ginawa pong investigasyon po nila ay hindi po official eh. Noong 2021 lang po, ano, 2 years after na umalis po tayo sa ICC, tsaka pa po nila official na kinundak, mga kabida, yung investigasyon po ng Office of the Prosecutor, ano, mga kabida, ano po. Yung pangalawang rason po, dahil sa kanyang katandaan at pagiging frail, ano, mga kabida, posibleng makalimutan daw niya yung bawat salita, ano po, during the confirmation hearing at most probably during the trial, ano. Yun kasi yung iginigiit ng kanyang mga abogado po, ano, mga kabida, that the former president cannot stand trial, ano. He is not fit to stand trial, mga kabida. Subalit, nirefute po ito ng prosecution eh. Kaya kumuha po sila ng mga eksperto po, ano, para lang po suriin ang dating Pangulo. At yun, lumabas po, mga kabida, yung report po ng mga experts na the former president is fit to stand trial, ano. So, yung sinasabi po ni Digong, mga kabida, no, na wala hong jurisdiction, matagal na po yung sinasabi yon. Alright? Since the time na siya po ay Pangulo po ng Pilipinas, sinasabi na po niya yon, mga kabida, na wala hong jurisdiction ang International Criminal Court sa kanya. Kaya pinanindigan po ng dating Pangulo ngayon, ano, mga kabida. Okay? Hindi naman po ma-violate yung kanyang right dito, ano, dahil unang-una po ni-waive po ng Pangulo po o ng dating Pangulo yung kanyang karapatan. Okay? Total, meron man po siyang mga lawyers, ano. His lawyers or his legal team, ano, can defend him, okay, in court despite his absence, mga kabida. Kahit hindi po siya magpapakita po. Okay? Kaya po niyang, o kaya po nilang depensahan po ang dating Pangulo daw, ano, mga kabida, sabi po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. At may tiwala naman po siya sa kanyang legal team, ano,
mga kabida. Okay? Basta lang, ang importante lang po dito, hindi po bias ang mga judges po dyan sa International Criminal Court. Yun lang po yung, kumbaga, panalangin po ng kampo po ng mga Duterte, ano? Kasi gaano pa ka tindi, ano, yung ebidensya po ng depensa ng kampo po ng mga Duterte, kung mismo ang mga judges pikit mata, ano, mga kabida, ayaw hong tignan, ano, yung mga ebidensya to refute dun ho sa ebidensya po ng mga sinasabi ho nilang biktima ng extrajudicial killings, ano, in the guise of the war on drugs, ano, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang silbi yun, ano? Okay? Hindi pa rin mapakikinggan po yung ebidensya ng dating Pangulo, ano, mga kabida. Yun lang yung worry Kasi may projection kasi mga kabida, no, na itong International Criminal Court ay highly politicized na po. Okay? Kung titingnan po natin yung mga motions ng defense, ano, halos lahat po mga kabida ibinasura, ano? Okay? Kumbaga parang may pattern na po, ano, na talagang gusto ho nilang i-convict ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Yun kasi yung projection sa kanya perception po, ano, ng outsiders po, ano, mga kabida, na itong ICC po ay hinawakan po ng puwersa, ano, mga kabida. Puwersa na gusto hong idiin ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya hong crime against humanity po, ano, mga kabida, ano po. So, abangan na lang po natin to, ano, kung anong mangyayari po sa confirmation hearing, mga kabida, kung matutuloy ba ito without the presence of the former president, ano, mga kabida, o kung matutuloy man po ito, ano kaya ang magiging resulta, ano, mga kabida. Kasi inaabangan din, ano, yung decision po ng appeals chamber doon ho sa jurisdiction issue, ano, mga kabida, ng International Criminal Court over former President Rodrigo Roa Duterte. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.